Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Ngayong linggong ito ay sinabi ko kanina, tinatawag natin na Gaudete Sunday. Kaya yung kulay ng mga vestment ng mga pari ay kulay rosas. Na sinasabi ngayong linggong ito na kailan natin magalak sa ating paghihintay kay Kristo sa buhay natin. One time, may isang parishioner na lumapit sa akin at ito yung kanyang sinabi, "Father, bakit po ganon? Lahat naman po ng ginawa ko ay tama, mabuti, lagi po akong nagdarasal, laging nagsisimba, pero I still feel as if I'm stuck with my life. Parang walang nangyayari, parang walang nagbabago, parang hindi naririnig." And this is a normal scenario para sa ating lahat. Lahat tayo siguro dumating sa punto ng buhay natin na mabuti naman tayo. We do good things. We help other people. We go to masses every Sunday. We pray every day. Pero parang stuck lang tayo. Parang dun pa lang tayo. And I believe that this parishioner came to me not rebelling against God. Alam ko lang na pagod lang minsan. Nakakapagod lang minsan, especially when we feel na parang walang nangyari sa buhay natin. And when we listen to our readings this Sunday, especially to our gospel reading, rinig din natin, no, si Juan Bautista, the prophet who prepared the way of the Lord, who did a lot of amazing things to prepare the way of the Lord, is now imprisoned. Si Juan Bautista na gumawa ng mga bagay para ihanda ang daraanan ng Panginoon, ngayon nasa bilangguan. And pinaginalain ko kagabi, ano yung pakiramdam ni Juan, no, na ginawa mo ng lahat, mabuti, you baptize a lot of people, you ask them to repent from their sins, and now, nandito ka lang sa bilangguan? You are suffering for doing what is right. You are suffering for doing what is good. You are suffering because you have done the will of God in your life. Kaya nga, no, pinatanong pa niya sa kanyang mga alagad, sige nga, tanungin nga ninyo kung siya ba talaga yung hinihintay na natin o maghihintay pa tayo ng ibang tao. See, even one of the greatest prophets questioned. Nagtanong, nagduda, can you please clarify kung siya talaga yung pinaghandaan natin? And here comes joy in the midst of darkness, of pain, of questions. Di ba ngayon, kaya pink, because it's a sign of joy, galak. It's not only happiness, hindi lang masaya, kundi sinabi, magalak ka. Because we all already know that when we speak about happiness, external lang yan eh. Happy, happy birthday. Kasi nga, when we speak about happiness, external lang yung basihan. Kapag may cellphone ka, happy ka. Kapag may bago kang gadget, happy ka. Kapag may bago kang bahay, happy ka. But when we speak about joy, it's deeper than happiness. At ito yung pinagpapasalamat natin at sineselebrate natin ngayong linggo na ito kasi si Kristo ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan o joy. So ito na, papasok na yung joy nung bumalik yung mga alagad ni Juan Bautista at sinabi sa kanya, oh, ito po yung mga nangyayari. Pinagaling niya yung mga may sakit, nagkaroon ng buhay ulit yung patay, nakarinig yung bingi, gumaling yung ketungin. At dito, when we come to believe that God is at work in the midst of our doubts, in the midst of our questions, in the midst of our suffering, doon papasok yung kagalakan.
So the followers of John the Baptist mentioned to him the signs that Jesus was doing. Sinabi nila, ito po yung mga ginagawa niya habang nandito po kayo sa bilangguan. And I believe, dito pumasok yung kagalakan kasi sinasabi ni Juan Bautista, it's all worth it. Lahat ng ginawa ko, lahat ng mga bagay, lahat ng mga pagsisikap ko, it's all worth it. Kasi kahit nandito ako sa bilangguan, God is at work there. At ito rin yung sinasabi niya sa atin ngayong linggo na ito, even if you have a lot of questions, pagdududa, mga tanong, even if you feel like you are stuck in your life, if you believe that God is at work, if you believe that you have done your part, at patuloy na gumagalaw yung Diyos sa buhay na iyan, kahit feeling mo parang stagnant, kahit feeling mo hindi ka gumagalaw, hindi ka nagpro-progress sa buhay na iyan, merong galak. Sana ito yung hindi mawala sa atin. Kasi kung sa mga external na bagay lang tayo kumakapit, madaling mawala ang kasiyahan, ang saya. But when we hold on to Christ, na pinaniniwalaan natin na gumagalaw kahit sa mga panahon na tahimik siya sa buhay natin, doon manggagaling yung tunay na galak. That's why when we speak about joy, it's not the absence of trials or problems. It is the presence and assurance of Christ in that life. Kaya nga, ganun pala ang galak. Kailangan gawin mo yung parte mo at magtiwala ka ng Diyos yung gagalaw sa lahat ng mga effort mo. So nandun pa rin, yung sarili kong effort, pero ipagkakatiwala ko pa rin sa kamay ng Diyos. Imagine, kung ako siguro si Juan Bautista, talagang magagalit ako kasi lahat ng bagay ginawa ko na, sinunod ko na, tapos mabibilanggo lang ako. Pero narinig niya yung ginagawa ni Jesus, sabi niya, okay, this is the person na hinihintay natin. At hindi ako nagsisisi sa lahat ng mga bagay na ginawa ko para sa Diyos. Sana ganoon din tayo, dumating yung pagkakataon sa buhay natin na sabihin natin na, it's all worth it, binigay ko ang lahat, ginawa ko ang lahat, pero hindi ako nagsisisi. Kasi ngayon nakikita ko na kung paano ginagalaw ng Diyos yung buhay ko ngayon. And on the latter part, especially on our second reading, sinasabi doon na merong galak kapag nagtitiwala tayo sa perfect timing ng Diyos. Sabi doon, magtiis kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. So hindi lang na magtitiwala tayo na that God is at work, but all the more magtitiwala tayo na darating yung tamang panahon na inilaan ng Diyos para sa atin. And I think this is the hardest part of waiting. It is the hardest part of the discipline when we speak about Advent. Kasi nga ang hirap-hirap maghintay. Gusto ko na agad, Lord. Gusto ko na agad ng sagot. Gusto ko na agad lumayas. Gusto ko na talagang lumayo sa problemang ito. Gusto ko na talagang magwala tong problema na to. That's our prayer most of the time. Kasi ayaw talaga natin mahirapan. Sino ba naman yung gustong mahirapan? Pero sinasabi ng ating pagbasa, wait. Wait for God's perfect timing. Kasi kapag darating yun, mas higit pa sa inihintay at in-expect natin yung kanyang ibibigay. Although, sa totoong buhay talaga, ang hirap maghintay. Ang hirap hintayin yung mga kasama mo, especially mga Filipino time, madali tayong mairita. Pero I think, it's a test, especially when we speak about waiting for the coming of God in our lives.
So yun, yung pinagninilayan ko kagabi, doon pala nanggagaling yung galak. Una, when you have done your part. Pangalawa, when you trust everything to God. At pangatlo, when you trust sa perfect timing ng Panginoon. Again, ang galak, it's more than happiness. Kasi kapag nawala yung mga external na bagay, malulungkot ka na ulit. Pero ang joy nanggagaling sa paniniwala, malalim na paniniwala na ang Diyos gumagalaw kahit feeling mo you are stuck. Kaya nga no, pwede palang ganon. Pwedeng sad ka, but joyful. Pwedeng you are questioning a lot of things, but you are joyful. Pwedeng you are grieving right now, but you are joyful. But on the other way around naman pala, pwedeng happy ka, pero you feel empty. Happy ka, pero you have no life in you. My dear friends, ang hanapin natin hindi lang happiness. Hanapin natin yung joy. Because when you have joy in that heart, kahit wala na mga bagay na external, wala na tayong panghawakan na mga material na bagay, magpapatuloy pa rin tayo sa buhay. So I hope and I pray that in this season of Advent, hanapin natin kung sino nga ba talaga ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa ating puso. So sinasabi ko ngayon, when you are worried, be worried. When you are questioning a lot of things, question a lot of things. When you are sad right now, be sad. But don't allow the joy to be taken away from you. Because the joy that you have right now, later on, will give meaning to everything that you're going through sa buhay mo ngayon. When you feel stuck, be stuck. Pero wag mo hayaan mawala yung galak sa puso na yan. Alam natin na ang galak na yan, manggagaling lamang sa Diyos. Amen.